Masyado nga ang galit ng mga ito dahil ang akala nila ay mautak na sila pero mas mautak pala ang ating bida. Tahimik lang naman ang ating bida at ayaw niyang patulan ito dahil masisira ang plano niya na pagkapirahan sila. Buti na lang at sumulpot si Yishaw kung saan halos dakutin niya ang mukha ni Longhair habang sinasabi na wag na kayong magalit at hinanda at ginawa namin ang lahat ng ito upang maging patas ang magiging pakikipag-usap namin sa bawat clan, sabay pinagbantaan ito at sinabing wag mong sirain ang magandang relasyon natin ng dahil lamang sa simpleng bagay. Kaya naman natahimik na nga lang sila at nagtungo na sa kani-kanilang mga designated na kwarto. Mabilis namang inakbayan ni Yishaw ang ating bida at sinabing siya na ang bahala sa lahat. Pero kung nais daw siyang makasama ng ating bida sa pakikipag-usap ay wala namang problema. Pero sinabi ng ating bida na hindi na niya ito kailangan at bantayan niya na lang ang mga pintuan sa meeting room upang masiguro na hindi lalabas ang mga ito upang makapag-usap. Dahil nga sa walang signal sa kanilang lugar ay kinakabahan at ninangat-ngat na nito ang kanyang kuko, habang iniisip na napagkasunduan pa naman nila ng Sun Clan na pagtutulungan nila ang ibang clan upang sa kanila mapunta ang Black Market. Pero dahil sa kasalukuyang sitwasyon nila ay hindi na siya aasa kay Longhair at gagawin ng lahat upang mapunta sa clan nila ang Black Market. Sa pagbaba nga nito ng kanyang cellphone ay sakto namang binuksan ng ating bida ang pintuan, kaya napapaisip ito kung bakit ang ating bida ang nagtungo sa kanila at hindi si Yishaw. Iniisip na din ito kung sila ba ang naunang pinuntahan ng ating bida upang kausapin. Pag-upo nga ng ating bida ay tinanong niya ito kung pinaliwanag na ba sa kanila ni Yishaw ang mga kondisyon sa trade na gagawin nila. Sinabi nga ng ating bida na sino mang makakabili sa Blessed Stones nila ay siya na ding magmamay-ari ng black market na ito. Tinanong niya nga din ito kung nagdala ba sila ng spiritual tools tulad ng napag-usapan. May dala nga daw silang hindi pangkaraniwang spiritual tool upang ipakita ang sinseridad nila sa pakikipag-transaction. Sinabi naman ng ating bida na laktawan na natin ang formalidad. Ipakita mo na sa akin ang spiritual tools ninyo upang mahusgahan ko ang sinseridad ninyo sa posibleng deal natin. Sinabi nga nito na dahil sa nalalapit ng pagbubukas na Luotian Cultivator College ay madaming individual cultivator ang nagtitipon-tipon sa Luo City, at hindi naman daw nagyayabang ang ating bida dahil sila mismo ay alam nila na ang underground black market na ito ay ang pinakamalaki sa kanilang bansa, at dahil dito ay hindi basta-basta ang mga transactions na nagaganap. Sinabi naman nito na kailangan din nilang unawain ni Yishaw na pag nagtulungan ang malalaking clans upang agawin ang black market na ito ay siguradong magkakaroon sila ng problema. Pero tinanong lang naman siya ng ating bida kung sigurado ba siyang makikipagtulungan ng ibang clan sa kanya. Sabay tinanong ito kung kaya ba ng clan nila ang dalawang birang ito nga ay ang ating bida at si Yishaw. Dahil nga sa mga sinabi ng ating bida ay mukhang natakot ito at hindi umano physical na away ang tinutukoy niya. Habang ang ating bida naman ay iniisip na matamlay kausap sa negosyo ang taong ito at hindi pa niya sinasabi kung magkano ang offer niya sa bawat Blessed Stones at hindi pa din pinapakita ang dala nilang spiritual tools, naiinip na nga ang ating bida at iniisip din ito na hinihintay pa ng ibang clan ang kalokohang gagawin niya. Muli sinabi nga ng ating bida na lilinuin niya ang sarili niya sa makong na ito. Ang purpose nga daw ng negosasyong ito ay upang makita niya ang spiritual tools at resources na dala-dala nila. Dahil ang presyo daw ng Blessed Stones ay stable o pare-pareho naman kahit saan sa kanilang bansa at walang mawawala sa kanila pag binente nila ito. Pero hindi nga daw nila pwedeng ibigay na lang basta-basta ang black market ng libre sa mga bibili ng Blessed Stones, kaya naman umaasa daw ang ating bida na pag nagkasundo sila sa presyo ng Blessed Stone ay ibibigay nila ang spiritual tools na dala nila sa kanya. Hindi naman daw papayag ang lalaking ito sa kondisyon ng ating bida dahil ang spiritual tool umano ay masyadong mahalaga para lang ibigay ng libre sa kanila. Sinabi naman ng ating bida na ang pangkaraniwang presyo ng spiritual tool sa Dark Kingdom ay 100 milyon, at ang isang spiritual tool kapalit ng black market na ito ay pabor na sa kanya. Iniisip nga ng lalaking ito na may punto naman daw ang ating bida, pero ang ibibigay umano nilang presyo para sa mga Blessed Stones niya ay mas mataas na sa regular price nito. Kaya naman magiging malaking kawalan o pagkalugi sa kanila pag bibigyan niya pa ito ng libreng spiritual tool. Muli iniisip nga nito na kung makukuha niya naman ang black market na ito sa Luo City kapalit ng isang spiritual tool ay hindi na din masama dahil mababawi naman niya ang lugi niya sa magiging transaction nila sa black market. Minamadali na nga ito ng ating bida upang ipakita sa kanya ang spiritual tool nila. Pero sana daw ay mas mainam ito kumpara sa alok na spiritual tools ng ibang clan dahil isa ito sa pinakamahalagang factor upang makapagdesisyon siya sa kung sino ang pipiliin niya sa kanila. Agad nga niyang inutusan ang tauhan niya upang ilabas ang spiritual tool,
ang Jade Pendant nga daw na ito ay aksidenteng nahanap ng isa sa mga ninuno niya mula sa Ming Dynasty, at sino mang magsuot nito ay siguradong makakapag-focus ng maayos sa kanyang cultivation, dagdag pa nito na bukod sa makakatulong ito upang magkaroon ng magandang circulation ng dugo, ay nakakatulong din ito upang pabagalin ang pagtanda ng sino mang may suot nito. Pagbaba nga nila ng Jade Pendant ay namagnet ito ng kamay ng ating bida na agad namang pumasok sa kanyang bulsa sabay tanong kung wala na bang iba pang spiritual tools na dala ang mga ito. Nagulat nga silang lahat sa bilis ng ating bida, pero dahil binulsa na daw niya ito ay ibig sabihin daw ba nito kumpirmado nang sa kanila ibebenta ang blessed stones at black market, sabay napapatanong kung ilan kaya ang nais nitong spiritual tool dahil naghahanap pa siya. Muli namang nilabas ng ating bida ang Jade Pendant at tinanong ang mga ito kung sa tingin nila ay sapat na ba ito. Maaaring makatulong nga daw ito sa cultivation pero average lamang ang epekto nito. At kung ang nakakapagpabagal naman daw ng pagtanda ang pag-uusapan ay malamang sa popular o nanaisin ito ng mga pangkaraniwang tao pero hindi ng mga cultivator. Kaya naman biglang nagalit ito at kung sa tingin daw ng ating bida ay walang kwenta ang Jade Pendant ay ibalik na lang niya ito. Dahil hindi daw siya susunod sa lahat ng sabihin ng ating bida kahit pa hindi mapunta sa kanila ang black market. Habang dinuduro nga nito ang ating bida ay iniisip naman nito na, masyadong makunat magbigay ng spiritual tools ang mga clans na ito. Pero ganun daw siguro talaga ang pagpapahalaga nila sa mga spiritual tools dahil nakilala at naging makapangyarihan ang kanilang mga pamilya dahil dito, pero mainam na din daw ito kaysa sa wala at baka may mapaggamitan naman siya nito kalaunan. Sinabi nga ng ating bida na kontento na siya sa Jade Pendant kaya kukunin na niya ito, sunod naman daw nilang pag-uusapan ang presyo ng blessed stones at ang tatanggapin o pagbibentahan niya ay ang may pinakamataas na offer, sabay tanong kung magkano nito bibilin ang kada piraso ng blessed stones niya. Iniisip nga nito na sinabi niyang kontento na siya sa Jade Pendant pero kanina lang daw ay nagrereklamo siya dito. Naiinis nga daw siya sa lahat ng salitang binibitawan ng ating bida at iniisip din ito na baka gamitin ng ating bida ang presyong ibibigay o offer niya bilang base price upang mapataas pa ang presyo ng blessed stones niya o maaaring offer ng ibang clan sa kanya. Masyado nga itong nahihirapang magdesisyon, pero ang pinakamainam na gawin daw ngayon ay mag-offer ng mataas na presyo upang hindi siya malamangan ng ibang clan. Malaki man daw ang magiging lugi nila sa gagawin niyang offer pero sigurado naman daw siyang hindi ito malalagpasan ng ibang clan at mababawi niya din ito pag sila na ang nagmamay-ari ng black market. Upang ipakita nga daw ng Lee clan ang sinseridad nila, ay bibilhin nila ang bawat blessed stones ng ating bida sa halagang 400,000 kahit pa 300,000 lang ang normal na presyo nito, at agad-agad walang kuskus balungos ay pumayag ang ating bida. Hindi nga ito makapaniwala at iniisip na ganun lang kabilis na tapos ang usapan nila, pero ang mas kinakainis daw nito ay hindi niya mapredict ang reaksyon o gagawin ng ating bida, akala nga nito na pagbasehan nito ang presyo na ibibigay niya para tanungin ang ibang clan pero hindi daw pala. Tinanong nga niya ang ating bida kung ilang blessed stones daw ba ang nais niyang ibenta sa transaction nila ito, sinabi din nito na baka hatiin mo pa o ibenta mo pa sa ibang clan ang ibang blessed stones mo ilang libo lang naman yata yan. Sinabi nga ng ating bida na 10,000 blessed stone ang plano niyang ibenta sa kanila, at tumirik nga ang mga mata nito sa gulat habang iniisip na 4 billion ang kailangan niyang bayaran sa ating bida, iniisip nga nito kung saan sila nakakuha ng ganito kadaming kayamanan at kung nagmula daw ba ang mga ito sa kutsang ruin, pero mukhang malabo naman umano dahil wala silang nabalitaan na nakakuha ng kahit anong kayamanan ang mga ito nang lumabas sila ng ruin. Iniisip lang naman ng ating bida na ang 4 billion ay baliwala lang sa mga malalaking clans nila, pero sigurado daw siya na ito na ang pinakamalaking amount na makukuha ng isang tao sa isang transaction lamang. Iniisip naman ng Makong na ito na malamang sa wala ng blessed stones ang ating bida pag nabili niya ang lahat ng ito at wala nang mapapala ang ibang clans, iniisip din ito na mataas man ang presyong 400,000 sa kada piraso nito ay mapupunta naman ng black market sa clan nila kaya kailangan niyang kumpirmahin ang usapan nila. Nagkasundo na nga ang dalawa kung saan may pa-confetti pa sila, at natutuwa nga daw ang Makong na ito mula sa Lee clan dahil natapos agad ang usapan nila. Pinasalamatan pa nga niya ang ating bida sa pag-manage nila sa underground black market na ito, pero magmula daw ngayon ay sila na ang bahala na mangalaga dito, at wala naman daw problema ayon sa ating bida, pero ang tanong ay wala ba talagang problema? Nagpaalam nga ang ating bida dahil kukunin niya daw muna ang mga blessed stones pero wag daw muna itong lumabas ng meeting room kaya naman nagtataka ang Makong sa kung bakit hindi siya pwedeng lumabas. Paglabas naman ng ating bida ay excited malaman nitong si Yishao kung ano ang resulta ng usapan nila,
Sinabi nga ng ating bida na sumunod ito sabay nilabas niya ang Mountain and River Seal. Bigla ngang nilabas ng ating bida ang 10,000 blessed stones mula sa seal niya, kaya naman napapatanong itong si Yishaw kung ano ang nangyayari at kung binente daw ba nito agad ang mga blessed stone sa unang clan na nakausap niya. Pero paano daw nagkaroon ng space equipment ito dahil siya ay wala? Hindi naman siya pinansin nito at tinutulak nga niya ang box ng mga blessed stone pero dahil nahihirapan ito, ay kumuha muna ng buwelo sabay sinipa ito patungo sa pintuan ng kwarto ng Lee clan. Hindi na nga ito nakapasok dahil nakabara ang mga box ng blessed stone sa pintuan, kaya naman sinabi na lang niya na magpahinga muna ang mga ito sa loob at babalik na lang siya maya-maya upang pag-usapan ang handover ng black market. Matapos nga nito ay kailangan na daw magtungo ng ating bida sa susunod na meeting room upang kausapin ang isa pang clan, kaya naman nagulat at napapaisip si Yishaw kung bakit kailangan pa nitong puntahan ang ibang clan dahil nabente naman na daw niya lahat ng blessed stones niya. Sunod-sunod ngang pinuntahan ng ating bida ang bawat clan at matapos ang mabilis nilang usapan ay binabara niya ang mga box ng blessed stone sa pintuan upang hindi makalabas ang mga ito at magkaroon siya ng sapat na panahon upang makapunta sa kabilang kwarto. Sa bawat kwarto ngang puntahan nito ay nagpapasalamat siya sa mabilis na transaction nila pero sinasabihan niya din ng mga ito na wag munang umalis, habang si Yishaw ay hindi na nakagalaw sa kinatatayuan niya dahil hindi ito makapaniwala sa kanyang nakikita. Nabubulol na nga ito habang sinasabi na 60,000 blessed stone ang binenta ng ating bida, at paano daw kaya nakuhang ilihim ng ating bida ang tungkol dito habang hinihila siya nito at sinasabing tigilan mo na muna ang pagtatanong. Kailangan nating makaalis agad dito dahil kung hindi ay siguradong mapapahamak tayo. Nagulat nga si Tatang nang biglang sumigaw si Yishaw dahil hindi ito makapaniwala na mayroong 90,000 na mahigit na blessed stone ang ating bida. Diyos ko po Rudy, hindi ko akalaing napakayaman pala ng kamishuwika nito, dahil kung alam niya lang daw sana ay dapat sumama na lang siya sa misyon ng ating bida. Iniisip lang naman ito na pagkasama niya si Yishaw ay siguradong pagbaba pa lang ng airport tinutugis na sila at walang pagkakataon na mapasok ang kamishu. Sinabi nga ng ating bida kay Yishaw na mas mainam kung pag-isipan na lang niya kung ano ang dapat niyang gawin ngayon upang hindi mapunta sa malalaking clans ang underground black market. Pero sinabi naman nito na hindi lang ang malalaking clans ang problema nila ngayon at paniguradong pati si Nieting at Zujin ay problema na din nila. Kaya naman mukhang masisiraan na ng ulo si Yishaw dahil hindi ma-process ng kanyang utak ang ginawang kalokohan ng ating bida. Bago nga daw siya magtungo ng Luo City ay nagbigay babala na si Zujin sa kanya na huwag pababayaang mawala o makuha ng malalaking clans ang black market, at sigurado umano siya na utos ito ni Nieting, tapos ngayon ay nagbenta pa sila ng 60,000 blessed stones kaya siguradong katapusan na daw niya pag nalaman ito ni Nieting. Masyado nga ang takot ni Yishaw, kaya naman nagmamakaawa ito sa ating bida na iligtas siya. Habang tamang kulangot lang naman ang ating bida na parang walang ginawang kalokohan at sinabi nitong, "Huwag ka nang humagulgul dyan, hindi bagay sa'yo. Kailangan nating masolusyonan ang black market at mabawi ang mga blessed stones sa malalaking clans, tama ba?" May plano na nga daw ang ating bida. At inutusan nga niya itong maghanap ng bodega o factory pero yung mura lang dapat at rentahan na agad niya ito. Umiiyak pa nga din ito habang nagpapaalam at sinabing sa ating bida na kasalalay ang kanyang buhay. Inilabas naman ng ating bida ang mask at iniisip na 1 oras na ang nakalipas kaya sigurado umanong nag-umpisa ng lumabas o makalabas ang mga malalaking clan sa kanilang mga meeting room. Iniisip nga din ito kung ano na kaya ang sitwasyon ngayon sa black market. Samantala sa black market nga ay hinahanap ni Nolan K si Yishaw. Iniisip nga nito na napaka-smooth ng transaction nila at malamang daw na dahil ito sa pagmamahal ni Yishaw sa kanya, kaya sigurado umano ito na inutusan ni Yishaw ang kanyang tauhan upang sa Nolan K makipag-deal at mapunta ang black market. Ilang sandali pa ay napansin niya ang representative ng ibang clans at iniisip kung ano pa ang ginagawa ng mga ito dito, pero hindi na daw mahalaga yon, dahil magmula ngayon ay kaya o pwede na niyang ipagyabang ang pagmamahal sa kanya ni Yishaw. At sabay-sabay nga silang nagsabi ng Imhanward, at sabay-sabay din silang natahimik, hanggang sa tanungin ni Manong kung nakumpleto o natapos din ba ang transaction nila kila Yishaw. Ilang sandali pa ay sunod-sunod na ang pasok ng negative emotion sa ating bida dahil nagkakagulo na ang mga ito. Lahat nga daw sila ay nakabili ng tag 10,000 ng blessed stone sa ating bida kaya hindi nila alam kung kanino dapat mapunta ang black market na ito. Sinabi nga nito na gumastos siya ng 4 billion sa blessed stone at binigyan ng jade pendant ang ating bida ng libre, at ang presyong binigay nga daw niya ay hamak na mas mataas kumpara sa regular na presyo ng blessed stone kaya dapat sa kanilang clan mapunta ang black market.
Sinabi naman ni Nolan Kay na walang kwenta ang jade pendant na binigay niya dahil binigyan nila ang ating bida ng isang voucher, at binili din ang blessed stone sa halagang 4 billion, at ganun nga din daw sila kung saan nagbigay din sila ng spiritual tools at binili ang 10,000 blessed stone sa halagang 4 billion. Pero napansin nila ang lalaking ito na hindi nagsalita, at tinanong nga ito kung bakit hindi siya kumikibo at kung ano ang binigay niya sa ating bida. Sinabi nga nito na binigyan niya ang ating bida ng isang perlas na nakuha sa isang puntod, isa umano itong spiritual tool pero wala namang gamit at hindi gumagana, hindi nga daw kasing ganda ng mga spiritual tools na binigay nila ang perlas na binigay niya sa ating bida kaya naman hindi kasing laki ng sa kanila ang kanyang lugi, dahilan upang tamaan ang mga ito ng emotional damage. Sinabi nga nito na wala ng punto na pagkumparahin pa nila ang kanilang mga lugi at pag-usapan na lang nila ang kasalukuyang problema, dahil alam naman daw niya na kahit isa sa mga ito ay hindi papayag na hindi makuha ang black market. Kaya naman tinanong siya ng lalaking ito kung ano ang dapat nilang gawin, sinabi nga niya na mas mainam kung magtulungan na lang sila pero masama ang tingin nila dito dahil maliit lang ang lugi niya kumpara sa kanila, pero pag nagtulungan nga daw sila ay may pagkakataon pa din silang mabawi ang nalugi sa kanila. Iniisip nga ng mga ito na kung ang 6 na clan nila ang mag-manage sa black market na ito ay liliit ang kita, pero wala naman na daw silang pagpipilian pa kung gusto nilang makabawi. Sinipa naman nito ang jamming device habang sinasabi na kasalanan ni Yishaw ang lahat ng ito, masuka-suka naman siya sa gulat ng si Nolan Kay ang nagdabog at sinasabing, "Tarantadong baboy yun, hahanapin ko siya at agad-agad ipapadala sa impyerno." Umalis na nga itong si Nolan Kay at hahanapin niya daw muna si Yishaw at tsaka na nila pag-usapan ang problema sa black market, samantala sa labas nga ng black market ay makikita ang sasakyang ito kung saan nakasakay si Nolan Kay at tinatanong ng driver kung saan sila didiretso. Habang nakatingin ito sa bintana ay iniisip nitong sana hindi si Yishaw ang may pakana sa kagaguhan at kalokohang nangyari sa kanila, dahil kung hindi ay siguradong dadaanan naman daw ito sa bingit ng kamatayan. Hanggang sa ilang sandali pa ay napansin nitong hindi pa din umaandar ang kanilang sasakyan at nang tignan niya ang driver mula sa salamin ay nakangiti lang ito habang hawak ang visor ng kanyang sombrero. Samantala sa sumunod na araw ay nagtipon ng mga ito, dito ay sinabi ni Nolan Kay na alam na niya kung sino ang batang kumausap sa kanila at kasama ni Yishaw sa kalokohang ginawa sa kanila. Ang batang ito nga daw ay walang iba kundi si Lucio ang kasama ni Yishaw na nagtungo sa Kuchang Ruin. At kung hindi daw siya nagkakamali ay isa itong major sa dragnet o mayroon pang mas mataas na posisyon. Napaimbestigahan na din niya si Yishaw at matapos umano itong bumalik mula sa Kuchang Ruin ay walang pagbabago at mahirap na baboy pa din ito. Ang nakakaduda lang daw sa galaw ni Yishaw ay matapos itong umalis sa black market ay nagtungo ito sa Liu Village at nagrenta ng isang maliit na factory, at bumili ng bahay at lupa sa village na ito. Mukhang naplano na nga daw lahat ni Yishaw ang ito. At malamang sa bumili siya ng bahay upang pagtaguan niya mula sa kanila, pero ano naman daw kaya ang gagawin niya sa factory? Bigla namang pumasok ang lalaking ito at may masama umanong balita patungkol sa black market, kaya naman napatayo sila at tinatanong kung ano ang nangyari. Pinakita nga nila ang bagong advertisement ng ating bida, dito ay nakasaad na iba na ang nagmamay-ari ng lugar kung saan matatagpuan ang underground black market, kaya naman nilipat na daw nila ito sa isang lugar with complete details at contact info, at dahil bagong lipat umano ang black market ay may libreng leaks ang mga customer na pupunta, habang ang mga dealer ay mabibili ito sa mas mababang halaga upang ma-resell nila. Masyado nga ang galit nito, dahil bukod umano sa tinakbo na ng dalawa ang pera at spiritual tools nila, ngayon ay nais pa nilang agawin ang mga regular customer ng underground black market. Kahibangan na nga daw ito dahil walang kwenta ang black market kung walang mga customer at seller. Sinabi naman ni Nolan Kay na masyadong tanga si Yishaw upang makapag-isip ng ganitong bagay, kaya malamang na si Lucio ang may pakana ng lahat ng ito. Wala na nga daw silang oras para mag-alinlangan pa at kailangan na nilang magdesisyon agad, hindi nga daw nila pwedeng hayaang magtagumpay ang masamang plano ng ating bida.